And guys, na-miss nyo ba si Palo? Ito na po siya at nakabalik na. Galing po siya sa isa nating new gun at ginamit po siya sa paghahakot. Kababalik lang po niya. Ngayon naman guys ay gagamitin natin siya para maghakot ng feeds. Ayun po yung feeds natin, no. Galing po ako ng bayan bumili ng feeds. Ngayon po ang ginagawa ngayon ni Kuya Oka ay nilalagay po namin yung tali niyang mahaba dito sa pangilong para hindi siya mahirap kontrolin. Yan po ang strategy namin. Tapos pag tapos na po siya gamitin, babalik lang po namin dun sa pangsasungay niya. Yan yung nakalawit na yan. Para hindi po siya sumabit sa mga ganyang kalalambot na damo. Okay guys, yan po ang update natin kay Palo. Panoorin nyo po kung paano siya humakot ng 2 sakong feeds ng sabay. Okay? At pagkatapos po natin dito guys maghakot kay Palo ng feeds, madala na natin dun sa ating piggery. Update ko rin po kayo dun sa ating mga bagong nabiling inahin galing Danbred. Sila po ay nagpapakita na ng sinyalis na naglalandi guys. Pakikita ko po sa inyo mamaya. Tapos pagkatapos po natin guys dun sa ating piggery, may isa pa po tayong pupuntahan. Puntahan po natin guys yung nabili namin na litsuning baboy. Maglilitsyon po tayo ng baboy guys. Kukuhain po natin guys yung baboy na bibili natin, titimbangin natin at mabili na. Yan, ganyan na po kaswito si Palo. Okay, Kuya Ka, game, karga tayo. Bait na niya guys. Kilakad. Nanai. Yan guys, sakay tayo dito guys kay Palo. Okay. Guys, sakay tayo dito sa Paragos. Guys, so ay sakay lang tayo sa Paragos kay Palo. Binibilis-bilisan na namin guys kasi naambo na, nagsisimula na umambon. So guys, pinasok talaga ni Doc dito sa ano. Sumabit. Pangkalang ating driver. Yan. Pangkalang ating driver. Sumabit. Muntikan pa tayo laglagan. Ako talaga naman ang driver natin. Ang bulok. Okay, game. Karga. Kahit hindi natalian. Ayan ang ulan. And 2 sako po yan guys. 50 kilos po ang isa niyan. Susubukan po natin ang lakas ngayon ni Palo. Kung kaya na niya humatak ng 100 kilos. Tapos dala tayo nung ano, nung sa soft drinks. Pagpapatungan natin yan. Yung mga tray ng soft drinks. Dala tayo. Dala ka mga 4. Dami yan. Yun. Okay, sunod ka na lang ano. Yan. Di yan, sira yan. Ito nga po pala guys, dinala ko ulit ng bayan. Kaso hindi na daw po talaga maayos yan. Disposable daw po ang mga ganyang makina. Kaya sayang lang po yung pagkakabili natin yan. Okay, let's go. Ano po si Palo. Baliwala ang 100 kilos na feeds. Yan guys, oh. Pwede pa tayo sumakay dyan. Kaya na. Sige yan, subukan ko. Masakay ako. Saglit lang. Okay, game. Ayan na guys. 2 sakong feeds. Plus ako, mga 60 kilos. Ayan, nakarga ngayon ni Palo. Tibay na. Pwede na talaga pantrabaho, oh.
Kayang-kaya na. Medyo paikutin mo pa ganon para makaikot ka pa ganon. Ang driver po natin ngayon sa kay Bupalo ay si Doc Oka. Ayan, dinaan tayo sa Mapuno, sa Kawayanan. Ayan guys, so. At ayan na po yung ating mini piggery. Yun. Ayan. Okay, touchdown sa piggery. Putik. Ano, nadali ka ng putik? Ayan na po guys, at mapapansin nyo po, naambo na. Naambo na guys. Yan. Yan. Dun sa hindi mababasa. Kahit dyan o, dyan sa kabila na yan. Yan po guys yung ano, pagpapatungan ng feeds. Para hindi po mabasa yung feeds natin. Yan. Mamaya ko po kayo guys i-update dito. Magbababa po muna kami ng feeds. Ang si Palo ay malungkasa na. Makakain na ulit po siya. 50 kilos po ang isa niyan. Di po tayo nag-i-stock ng maraming feeds guys. Gawa ng tatatlo lang naman po yung ating pakainin na inahin. Kaya paunti-unti lang po ang kinukuha natin para hindi may stock. And subok na rin guys yung ating ginawang paragos oh. Makakarga na siya ng 100 plus na kilo. Okay. At may feeds na po ulit tayong stock. Yung isa nakatindig, ha? Hindi, saka mo nito. Ano? Hindi, dapat patag pwede kahit. Pwede naman na itindig yung isa na mabuksan na. Yan. Yan guys. Pakakainin natin sila at kulang yung kain nila kanina. Gawa ng naubusan tayo. Kaya magpapakain tayo ngayong tanghali. Tapos konting linis na rin. Okay? Yan, binuksan na ni Kuya Oka ang ating feeds. Linis muna tayo guys para habang magpapakain tayo. Hindi ka marunong mag tukas-sintok ah. Ligo-ligo muna kayo. Ligo. Ayo. Oh. Yan. Dito, walisin na. Kuha na natin bago. Nakakatatigil kaya alam-alam mo.
Yan guys, at magpapakain na po tayo ng baboy. Pinagtulungan na po namin ni Doc ang paglilinis. Ang pakain naman po kayo, pakain. Doc, pwede yan ano yan. Tubig. Ay, bawal turok. Ah? Bawal turok. Ano? Yan. Anong barako yan? At po guys, tapos na po kami mag linis ni Doc, oh. Ayan, sa side na lang ni Doc yung kunting tubig. Tapos napakain ko na rin po ang ating mga baboy. Ayan, oh. At ayan din po. So guys, yung sinasabi ko sa inyo, i-update ko kayo sa dalawa nating baboy na bagong dating. Ayan po, kung si Doc nga na minsan-minsan lang dito, napansin niya guys, ayan, oh. Malapit naman din yan. Nagpapakita na kaagad guys ng senyales na naglalandi na guys. Malapit yan. Yan ang kagandahan guys dito sa atin mga inahin baboy. Yan guys, 4 months going to 5 months. Nagpapakita na po ng senyales. The best po guys, the best. Yan po ang gusto ko sa mga inahinin. Nagpapakita na kaagad ng senyales kahit mga maagap pa lang, kahit bata pa, para pagdating po ng tamang edad, yan, doon na po natin papakastahan. To guys, kahit yan guys, mga papakita ng senyales katulad nyan, yan, na naglalandi na, hindi ko pa po sila guys papakastahan. Yan po ay may target akong buwan kung kailan ko pakakastahan yan, kasi hahabol ko po yung anak nun doon sa mataas na presyo ng baboy. Yung ganun po yun. Tsaka isa pa po, yung mga ganyang bata pa, hindi pa po talaga yan pinakakastahan. Nag-aantay po talaga ng tamang edad para sa kanila, para sila ipabulugan. Ang tamang edad po ay 7 to 8 months ang tamang edad na bago sila pabulugan. Yan. Napaka galing po guys, oh. Ayan. Papakita na kagad ng senyales. Pero yan po ay hindi pa po natin yan papabarakuhan guys. Di pa po. Papabayaan lang po natin yan. Natutuwa lang po ako ngayon at yung mga napapunta po sa atin na baboy na dineliver sa atin ay may mga improvement, mga ganyan. Naka full recover na po sila guys. Ito pong isa na to, sobrang kulit na yan. Pag ako nagpapakain, halos gusto niya tumalon dito sa kulungan niya na yan. Ito rin pong isa, napakatakaw rin naman, no. Yan, tingnan nyo ang tiyan, no. Kala nyo ibuntis, pag yan ay kumain, napakalakas po sa tubig niyan. Ayan, no. Napakalakas po sa pagkain niya na may sabaw. Ito rin pong isa, marunong na rin siya guys. Ayan, no. Kumabakbak na rin siya ng kain ng may sabaw. Ayan guys, oh. Yan. Yan po ang update natin guys dito sa ating mga nabili galing Danbred na baboy. May mga improvement na ho, tsaka may mga sinyalis na tayo na nakikita na maganda sila talaga gawing inahin.
Yan po yung inaabangan ko sa kanila eh. Yan. Kasi may mga tinatawag rin po tayo na baboy na hindi nakikita yung paglalandi. Yun po yung mga silent heat na tinatawag. Pero ito pong sa atin ay hindi po yan mga silent heater pagka ganyan. May mga senyales po na ganyan. At sana wag po magbago. Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang ganyang sitwasyon. Yan, doble pag-iingat lang po. Laging linis. Tapos hindi rin po nagpapapasok dito sa baboyan nang hindi kakilala para iwas sakit. At medyo malaki-laki po ang puhunan natin pagdating dito sa ating mga alagang baboy. At dito naman po sa ating inahin na pinabulugan, kung natatandaan nyo nung nakaraan, ito po ay 14 days na simula nung nabulugan. At sana naman magtuloy-tuloy na po ang kanyang pagbubuntis. Wag na po sana siyang magkameron ng infection katulad nung una. Mukha naman po ay nagkakameron na rin ng improvement and medyo bumibilog na po siya, tapos yan, yung hindi na po siya nagpapakita ng sinyalis. Sana naman po pagdating ng 100, sana naman po pagdating ng 21 days, hindi siya magpakita ng sinyalis na siya ay naglalandi. Yan po ay hindi ko lang masyado pa nalilinisan kasi binabad ko lang po yung mga yung dumi niya para mamaya pag brush ko sa kanya malambot na, matatagal ko na kagad yung mga dumi na yan sa katawan. Kumbaga po ay binuhusan ko lang sila para sila ay lumambot yung mga dumi sa katawan nila. Ayan. Ayan po guys, at mabakbak na sila ng kain. Nakakatuwa na po itong mga ating bagong dating na baboy. Ayan. Napakalalakas na po kumain. Tapos napakasisigla na. Tapos yan nga po yung latest. May mga senyales na nagpapakita na magandang inahinin po talaga sila. Ayan. Namamagana yung kanilang pempem. At sabay din po pati. Yung nakagandahan, sabay din po pati talaga silang naglalandi. Ayan. Sabay. Bukod po dyan, nandito po yung ating mauunang inahin na mga nganak. Yan. Ito po, pag ito nanganak, ating inahin na to, yung time na po na yon, sila naman ang pakakastahan ko. Tama po yun sa peak season ng baboy ulit dito sa amin, sa kataasan ng presyo. Okay po guys, tapos na po tayo dito at mamaya ko na lang sila babalikan. Puntahan po muna natin yung bibili natin litsuning baboy para bukas, panghanda po natin bukas ng bagong taon. Okay guys, maraming salamat. Uwi na tayo at sasakay tayo kay Palo guys. Pauwi ng bahay. Okay, let's go. Pag mo patatakbuhin, Dok. Yan. Ayan po yung ating babuyan. At tayo ay uuwi na sa bahay. Sasakay tayo dito kay Palo at maputik ko dyan. Pinibigla mo man, Dok ay. Okay, gigi. Yun. O, ayan. Natagyan lang sa paa. Sakyan mo, Dok. Dali, Dok. O, pakita natin sa kanila na nasasakyan na. Dali, ha? Nang? Naiipit ka? Wala, takot talaga si Dok, guys, sa pagdating sa kalabaw. Takot talaga yan. Daig ko pa man na kayan. Ako, nakikita yun. Sumasakay na ako kay Palo dyan. Pero si Dok, nako, sasakay lang na konti yan. Pero natakot na agad. Okay. At si Palo ay nakatulong na naman sa ating panghanap buhay. Nakakatulong na po siya. Nung nakaraan, kaya nawala po siya dito ng ilang araw o linggo. Kaya hindi ko po siya napapakita sa aking vlog. Gawa ng hiniram po siya ni Kuya Oka para dun sa kanyang alagaan sa akin. Ginamit po siya pang hakot ng nyog. Pinaghakutan po siya ng nyog guys nung nakaraan. Kaya ngayon nakabalik na si Palo, dinala na ni Doc Oka. Ayan, sakto-sakto nagbili ako ng feeds para do sa ating mga baboy. Nasaktuhan kadadating niya, nagamit ko kaagad siya papunta ng dun sa piggery na yun, dating mini piggery. Yan na guys, yung tinutukoy ko kanina na ibabalik ulit yan mamaya pakatapos niya gamitin sa trabaho. Okay, Doc, patubugin mo na yan para reward mo kay Palo. Ayan po siya guys. At
patutubugin na para may reward siya. Samahan po natin, papakita ko po sa inyo kung saan siya tutubog at kung gaano kasarap yung kanyang pagtubog. Tuwan-tuwa po yan guys pag yan ay nagsuswimming sa tubog. Dito lang po muna namin siya dadalhin sa malapit-lapit na patubugan para hindi na po kami lumayo kasi may pupuntahan pa po kami. Pupuntahan po natin guys yung baboy na nabili natin litsunin. Ayan. Ayan, dyan po siya tutubog guys. Medyo mababaw na palo yung iyong swimming pool na yan ah. Ayan guys, at tumubog na po agad. Ayan, dyan na Doc itali. Ayan. Ayan. Kami rin po ni Doc Oka ang magkukuha ng baboy. Kaya magkasama rin po kami niyang pagkuha. Kaya nandito yan si Doc Oka. Alam nyo guys kung bakit tinawag na Doc Oka yan? Comment nyo sa baba kung gusto nyo malaman kung bakit naging doktor yan si Doc Oka. Bakit ka naging doktor, Doc? Ha? Nahihiya pa. Okay guys, at kami po ay pupunta na muna sa kukuha ng ating litsunin. Samahan nyo po kami at tapos na po kami dito sa ating paghihila at paglilinis at pagpapakain ng baboy. Doon naman po tayo ngayon sa litsuning baboy natin. Kukuhain na po natin siya. Okay, let's go! Ay, ito. Nalabas pala. Nalabas. Oo, pwede na yan. Ate, pwede na yan. Ayan. Ha? Kaya nga ate. Saan natin sabit? Sandok. Yan kaya dyan. Pwede naman sa ako mo muna. Doon may anuhan yata doon Dok eh. Dok. Doon sa ako mo muna. Tapos hanapan natin dyan ng ano. Sabitan. Hindi yan kaya dyan Dok. Doon sa mangga. Oh, doon na lang. Sa mangga na yun Dok oh. Sako mo. Okay, sabit mo muna. Para maganda. Ano na. Hindi natin lalay. Upos na lang yung pagkain, no? Hindi mo na makuha. Ito yung nanay nun, kaya ka. Yan po yung nanay ng ating biniling litsunin. Itim ang nanay. Yan, dito po namin sasabit sa mangga. Yung timbangan namin sasabit po dyan. Para makuha po namin yung timbang ng baboy. Okay na yan. Sana yung kay Ricky. Dakop. Ay, wala na. Sa lang unang dakit. Nadala na kay Dok. Yung huli pa, Dok. Try mo. Yan. Paghahabulan pa ata kayo. Huli pa. Nadakip man pa niya na huli ay. Ah, tama. Wala ka kay Aldrin. Naghihin na. Nakakahinaw na baka talaga dito. Ayan. Yun. Dok. Gamo, Dok. Mabigat na. Ang mangkal na ni Dok talaga magdakma. Tilay, tingin tilay ng timbang. Tatalon pa. Malikot.
24. 23. 23. Ah. Okay, 23 ito lalay. Ayun, 23 kilos po. Times 250, ano ito lalay? Ayun. Boy, tara mo boy. Wala. Bahala na po kayo magkwenta. Ito yung kanyang nanay. Buntis na rin to, ito lalay. Ba, yun ano, kasunod na agad. Tara ito lalay, kwentahin na natin. Salamat rin na, Dren, salamat. Yun, at pinasana ni Doc Oka. Natin. Nasaan ba? 750. Sige te. Taglit lang te itong ano ni Doc. Nalpasan pandok. Yan, naikarga na ni Doc. Doc. Tatay ko muna para patagalan. Tali muna, tali. Ano, tayo sakay na namin at kami magbabayad na. Tapos sa bahay na lang. Bahay na lang po tayo. Kita-kita. Okay. At ayan po guys, nakarating na po kami dito sa bahay. Nandito na po yung ating litsunin. Tatalian lang po ni Kuya Oka para dito itali dito sa puno na to. May kulungan naman po tayo doon ng babuyan. Bakit hindi ko po doon ikukulong? Kasi may mga dahilan po tayo guys. Delikado po yung magdala tayo doon ng mga baboy na galing sa labas. Kaya hindi po natin to ikukulong doon sa ating piggery. Kaya tatali na lang po natin dito sa puno ng mangga. Kasi bukas naman din po hahatulan na yan. Bukas ng after lunch. Babanatan na po yan bukas. Pansamantala, tali na lang po muna siya dito po sa puno na to. Ayan guys. Tinatalian na siya ni Doc Oka. Saan mo Doc tatalian? Palang? Ayan, sa palang po niya tatalian guys. Yung hindi makakawala Doc. Ayan guys, oh. Ginamitan ni Doc Oka ng pinagbabawal na teknik. Binutas niya muna yung sako para yung baboy ho ay hindi magwala. Dinukot na lang niya yung paa para talian muna. Tibayan mo yun at talagang maghahabol tayo niyan pag yan nakawala. Tignan mo, diba na? Ang masistia mamayang gabi pag nakawala yan, yari tayo niyan. Ano, ayos na yun? Ayos na daw, sabi ni Doc. Sige, bahala ka yan. Gigisingin kita doon sa inyo pag nakawala yan. Ha? Yan na guys. Kinarga na ni Doc. Yan. Yan po guys, baboy na yan ay tumimbang ng 23 kilos. Yan, 23 kilos po ang timbang yan. Times nyo na lang po sa 250. At yun po yung pinagbayaran natin dyan sa baboy na yan. Okay? At ayan guys, hanggang dito na lang po ang ating video for today. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At advance Happy New Year po sa atin lahat. At ayan na po guys yung ating litsuning baboy. Abangan nyo po bukas ang pagkatay natin dito sa ating gagawing litsyon para sa pagsalubong ngayong darating na bagong taon. Okay? Ganito na lang guys. Peace out.